abaya hawa, Isaya hawasay, ang may likha ng ating buhay, abaya hawa. Bawak wartawak, abay hawa. Bawak wartawak, abayahawa. Kal halal, abay hawa alhayang. Halal, abayahawa, hayang. Bahasa masyayak kihawasay. Bahasa masyayak kiyawasay. Bahasam raw kakadas. Bahasa raw kakadas. Kwam yasyarala Elda Oper Marlika, Philippines. Wala sa radahil da open mahalika Pilipinas. Tawada abay hawa. Tawala, abayahawa. Yaman. Ngayon, dito tayo. The second book of Enoch, chapter 19 and 22 will be our study. Ang ikalawang aklat ni Enoch, kabanata 11, talatang 22, ang ating pag-aralan. Pero bago tayo magsimula, may babatiin tayo para dumaming mga bati. Patawa lang yan ha, para at least masaya tayo. Una sa lahat, babatiin natin ang mga taga Digos, Davao del Sur na pinungunahan ni Pastor Leonard Cabasag. Leonard Van Yasyarala. Sa kanyang asawa, si Pastora Angie Cabasag. Sa kanilang nag-iisang anak, si Mark Cabasag at si Yaya. Meron silang Yaya doon. Taga-alagag bata yata yun, o mag-ngaral pala. Si Yaya. Ngayon, diretso tayo sa Ahoy. Ahoy, Iloilo, kay Pastora Meldy Masohol, ang ating isang pinakaunang daughter assembly. Kumusta kayo dyan? Sa mga kapatid ni Pastora Meldy Masohol, kumusta kayo dyan mga taga Iloilo? At sunod sa may Yangan East, Bacolod, Lanao del Norte, na pinangunahan ni Pastora Corazon Castelio. Kumusta kayo dyan, mga taga Lanao del Norte? Dati ako nakatira ako sa Lanao del Norte, Maranding. Taga Maranding ako dati. Doon ako nag-grade 1 at saka grade 2. So, pag grade 3 ko, dito na sa, sa may Liquid na, Zamboanga del Sur. Nag-college ko sa Pagadiana City. Ngayon, sa Bato, CI Zamboanga Sibugay, kay Pastor Jerry Mayagma. Kailang parang blackout ang cellphone ni Pastor Jerry. Baka maging katulad sa akin nga na-lock. Yung aking FB na Boy Alima, na-lock yun eh. Hindi na mabuksan. Pastor Jerry mo lang magdalawang linggo na, hindi mabuksan ang cellphone niya. Parang wala. Aywan ko kung anong nangyari sa kanya. Baka nawala ng cellphone, nanakaw, o baka na hospital, o hindi ko lang alam. Walang nagbalita eh. Kay Pastor Jerry Mayagma. Baka nanghina yata yun eh. Humingi siya ng translation ng Hebrew. Pag walang bayad talaga, hindi talaga mag-translate ng maayos. Kailangan i-edit mo. Kasi ang dictionary natin ngayon, corrupted din. Ang dictionary, corrupted. Pero kung may bayad ka, tumino. Tumino. Pag may bayad, negosyo nga eh. That's why na kung walang bayad, gagamit ka ng translator, i-edit mo. I-edit mo na lang. Mula noong naghingi siya, nawala na siya sa ere. So, doon tayo sa na isang daughter assembly natin sa Davao City, sa Buhangin, si Pastor June Magalso.
at si Pastora Ann Magalso. Mag-asawa, mga pastora yan, sa May Buhangin, Davao City. So, malapit sila kay Tatay Digong. DDS ako sa totoo lang, DDS ako. So, at mayroon tayong bagong daughter assembly. Kapangalan ng senior pastor natin dito. Sa Davao City din. Si Bishop Richard. Pero hindi mahinay Bishop Richard Tumampos. Muntik ko nakalimutan Pastor Richard Torres Tumampos. Kamag-anak ko yung middle name niya. Parente kami niya. Pero pareho kami mga obispo. Kami lang ang mga obispo na may buhok. Kasi sa Roman Catholic, ang obispo, kalbo Katulad ni Senator Bato de la Rosa. At saka kay Pastor Jerry Mayagma, mga sinaw ang ulo. So, joke lang yan huwag kayo magalit mga kalbo. Mga Arabo yan Arabohok. Arabohok. Yan. So, ang ating bagong daughter assembly na si Bishop Richard Tumampos na taga Ulas, Talumo, Davao City. So, dalawa na ang daughter assembly natin mismo sa Davao City. Doon sa tahanan ni Tatay Digong at yung mga Duterte. Kasi nakita ko mga matitinong mga tao to na mga Duterte. So, hopefully, Sara Duterte ang next president. So, yan po ang mga daughter assembly natin. Di na natin batiin muna ang mother assembly sa Caloocan. Actually, dito sa ating assembly, may 3 ng bishop. Ako, yung anak ko, si Bishop Charmel Boy Alima, at saka si Pastor Bishop Richard Tumampos. Muntik na mahina yung mabanggit ko. Wala siya ngayon, pero bukas, nandito siya. Bukas, atensyon, lahat ng mga remnant Hebrew Israelite, nationwide. Bukas ay Feast of Pentecost, Feast of Week o Pentecost. Sabat din bukas. Ang Sabat ay tinatawag na Festival Sabat. 3 kasing klaseng Sabat ayon sa Torah. Weekly Sabbath, every Saturday yan, weekly Sabbath. Monthly Sabbath ay New Moon. Pag New Moon Sabbath yan, may gawain rin tayo. Pero pag mga festival na, Festival Sabbath, ayan, may gawain din tayo. Sabbath pa rin. So, 3 klaseng Sabbath, weekly Sabbath, every Saturday, monthly Sabbath, New Moon Sabbath, at Festival Sabbath, yung 7 kapistahan. Yan ang nasa Torah. Pag sinunod mo to, you are following properly in the Torah. Pero kung nilaktawan mo, hindi mo sinunod to, wala. Di ka talaga sumunod. Yan ang nangyari sa ating mga ninuno noon, na mga pasaway. That's why na-scattered sa 4 na sulok ng mundo ang ating mga kanununuan ng mga Hebrew Israelite kasi matigas ang ulo. Ngayon, bilang mga remnant tayo ngayon, mga nalalabi, magpakatino na tayo. So bukas may gawain tayo. Ang Feast of Pentecost. Sa October 3, Feast of the Trumpet. Araw ng Vision. So, yan ang mga kapistahan natin, mga Sabat. Ngayon, simula na tayo. Aki, basa.
Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 19, verse 1 to 3. Tungkol sa pagdadala kay Enoch sa ika-6 na langit. At mula roon ay dinala ako ng mga lalaking iyon. At dinala ako sa ika-6 na langit. At doon ay nakita ko ang 7 pangkat ng mga anghel. Napakaliwanag at napakaluwalhati. At ang kanilang mga mukha ay nagniningning ng higit pa kaysa sa sikat ng araw. Kumikinang at walang pagkakaiba sa kanilang mga mukha, sa pag-uugali o paraan ng pananamit. At ang mga ito ay gumagawa sa mga utos at alamin ang mga lakad ng mga bituin at ang pagbabago ng buwan o revolusyon ng araw at ang mabuting pamahalaan ng mundo. At kapag sila ay nakakita ng kasamaan, sila ay gumagawa ng mga utos at pagtuturo at matamis at malakas na pag-awit at lahat ng mga awit ng papuri. Nakita ni Enoch ang mga itsura ng mga anghel. Maliban yung 2 anghel na sinundo siya. Ganyan ang itsura natin pag nandoon na tayo sa eternity. Ang mukha natin maliwanag. Nangyari din kay Moses yan eh. Ang liwanag ng mukha ni Moses. Yung nagpasting si Moses ng 2 beses yan eh. 40 days and 40 nights. 2 times yung ginawa ni Moses. Nagliwanag. Yung si Noah. Yung mukha ni Noah. So, ganon. At saka ang mukha halos kapareho. Parang kamba lahat. Di ba? Oh. Sabi rito, kumikinang at walang pagkakaiba sa kanilang mga mukha at pag-uugali. Oh, yan. O paraan ng pananamit. O, walang mag-spaghetti suot doon. Walang mga damit na mga malaswa. At ang mga ito ay gumagawa ng mga utos. Gumagawa ng utos talaga. Pero dito, ang mga anak kasi ng mga matino talaga, sumusunod talaga sa utos yan. Pag hindi mo sundin ang utos ni Abba Yahweh, halata na hindi ka talaga anak ni Abba Yahweh o binhi ni Abba Yahweh. In other words, seed of the woman. Ang labas nyo, seed of the serpent o binhi ng mga nakulong na anghel. Kasi yung karakter mo, daan makikita kung anong dugong mayroon ka. Doon ka magkaugali ng tatay mo. Kung ang tatay mo fallen angel, yun yung ugali mo. Mahilig, kumukontra, sumusuway. Sinabi lang ni Abba Yahweh, mag-bow down kayo kay Agan. Ayaw! O, binagsak. Pero itong mga anak niya, grabe to. Hindi lang bow down. Instead mo atin dito para mag-bow down. Pag atin dito ng Sabat, paano pa magkaroon ng iba't pang Sabat, ng festival Sabat, at saka New Moon Sabat, na mismo sa weekly Sabat hindi makaatin. Sa festival pa kaya, Sabat, at saka sa New Moon Sabat. So yan. So, tuloy tayo. Basa. Ito ang mga arkanghel na nasa itaas ng mga anghel. Sinusukat ang lahat ng buhay sa langit at sa lupa. At ang mga anghel na itinilagas sa mga panahon at taon. Ang mga anghel na nasa ibabaw ng mga ilog at dagat. At nasa ibabaw ng mga bunga ng lupa. At ang mga anghel na nasa ibabaw ng bawat damo na
nagbibigay ng pagkain sa lahat, sa bawat isa na may buhay, at ang mga anghel na sumulat ng lahat ng kaluluwa ng tao, at lahat ng kanilang mga gawa, at ang kanilang mga buhay sa harap ng mukha ni Yahweh. Sa gitna nila ay may 6 na onyx at 6 na kirubim, at 6 na pakpak na patuloy na may isang tinig na umaawit ng isang tinig, at hindi mailarawan ang kanilang pag-awit, at sila'y nagagalak sa harap ni Yahweh sa kaniyang tuntungan. Tingnan mo, pag umaawit itong mga anghel, napakaganda ang boses. Malayo yun si Regine Velasquez. Sino pang mga sikat na mga singer dito sa mundo noong araw, yung maliit pa ko, kapanahon na ni Victor Wood, nila ni Edith Rina, mga magagaling maawit. Wala yan. Mga anghel magagaling. Actually, no, kapag tayo'y matino lang maglilingkod, hindi naman problema ang pagkain eh. Yung mga pasaway kasi, problema talaga ng pagkain. Yung mga pasaway, that's why naghagilap ng pagkain para mabuhay. Eh ako, may dumating, naglising. Pero full-time ako rito. Wala naman ko ibang work, full-time ko dito sa ministry. Pero tinustusan. Kasi sinabi na kasi dito, sabi na kasi dito, saan dito mga anghel mga anghel na nasa ibabaw ng mga ilog, sa dagat, at nasa ibabaw ng mga bunga ng lupa, at sa mga anghel na nasa ibabaw ng bawat damo, na nagbibigay ng pagkain sa lahat. Inutusan ni Abba Yahweh, bigyan mo mga pagkain yan, yung mga anak kong matitino. Lagi nang babanggit yan, yaman, yaman. Pero pag magyada-yada ka, wala, yada. Hirap talagang buhay mo. Aabot ka pa ng antipolo, maghagilap ng pera. So, yan. Yan ang nangyayari. Kasi pasaway. Sa totoo lang, kung maglilingkod tayo ng maayos, matino, hindi na problema ang pagkain. Kasi, sino ba may-ari sa lahat ng bagay sa buong mundo? Si Yahweh naman eh. At utusan ng mga anghel yan, mga matitinong mga anak ko, sige, padalhan mo pagkain yan. Oh, dito na. Naglakalagay dito, ang mga anghel nasa ibabaw ng bawat damo na nagbibigay ng pagkain sa lahat at sa bawat sa isas na may buhay, at ang mga anghel ay sumasa lahat sa kaluluwa ng tao. Pati mga hayop nga binibigyan ng pagkain yan. Sino nagbibigay dyan? Yung mga anghel. Sabi ko nga, habulin mo ang may-ari ng pera, dahil ang pera hahabol sa'yo. Habulin mo ang pera, maghabulan kayo, tatakbo yan eh. Mapapagod ka rin kahabol ng pera. Ang sikreto yung may-ari ng pera, sino? Si Abba Yahweh. Habulin mo sa paglilingkod. Di sabi ng pera, hinahabol yung amo ko, ano kayong gagawin? Habulin ko nga yan. Oh. Pera na naghabol sa'yo. Wala talaga eh. Mababaw. Baka mana ka sa tatay mo nga fallen angel. Mo reflect yung karakter mo, anong karakter mayroon ka, saan ka kahawig yung ugali mo, kahawig ka ba sa fallen angel o kahawig ka ba kay Abba Yahweh? Yan. Huwag ka umasa sa langit ka kung ang ugali mo, kahawig ng fallen angel. Doon ka rin sa tatay mo, sa impyerno. Dahil doon ilagay yung mga fallen angel lahat eh. Direktahan na, bato-bato sa langit, tamaan, bukol. Bukol talaga matamaan. Kasi masakit yung bato ng ihampas sa'yo eh. Basa. Ang ikalawang aklat, Enoch, Kabanata 20, verse 1 to 4. Kaya't dinala nila si Enoch sa ikapitong langit.
ng liwanag. At ako ay natakot at nagsimulang manginig sa malaking sindak. At kinuha ako ng mga lalaking iyon at pinasunod ako sa kanila at sinabi sa akin. Natakot si Enoch, ha? Pero nakita niya sa seven heaven, sa grabing liwanag. Nakita niya iba-ibang mga hukbo ng mga anghel. May mga anghel pa, maraming mata. O, anghel na maraming mata. Tadlad ng mata yun. Eto, ha? Sabi niya rito, tuntunin at mga pamalaan, mga kirubim, at mga serapim, mga trono. Oh, may mga trono yan sila. At maraming mata. Isa sa siyam na disiplinahin. Na doon natakot kasi may mga pasaway talaga anghel disiplinahin. Yung dito sa lupa na mga nagsisimba na disiplinahin, dumamana sa tatay nila yung fallen angel Disiplinahin din. Kasi doon kaugali yan Ang akin, nagsabi lang ko ayun sa sinabi rito hindi ko nag-imbento yung nakasulat Ngayon, tingnan natin itong maraming mata. Ayan. Ito, mga mata lahat ito, may isa pang malaking mata. Mga upanim o thrones. Ito yung klaseng angel. Upanim. May isang malaking mata. Ito, puro mga mata yan. Mata, yung mga mata lahat. Puro mga mata. Tingnan mo tao, ang liit-liit ng tao. Ganito tayo kalaki. Yan, laki-laki. Kita ni Enoch yan. Yan. Ngayon, tuloy tayo. Basa. Lakasan mo ang iyong loob, Enoch. Huwag kang matakot. Yan. At ipinakita sa akin ang Yahweh mula sa malayo, na nakaupo sa kanyang napakataas na trono. Sapagkat ang mayroon sa ikasampung langit. Yamang ang Yahweh ay naninirahan doon. Ang ikasampung langit ay tinawag ng alahayam sa wikang Hebreo na arawat, at lahat ng makalangit na hukbo ay darating at tatayo sa 10 baita, alinsunod sa kanilang hanay, at yuyuko sa Yahweh, at muling pupunta sa kanilang mga lugar sa kagalakan at kaligayahan. Aawit ng mga awit sa walang hangganang liwanag na may maliliit at malambing na mga tinik, maluwalhating naglilingkod sa kanila. Ito kayong mga hindi ayaw magbasa ng Book of Enoch, hindi nyo alam ang totoong kaganapan sa langit. Mismo nga si Enoch ang buhay na saksi. Na doon sa 7 heaven, nakita niyang tahanan ni Abba Yahweh sa 10 heaven. Anong sabi ng huwag kang manghina, Enoch. Lakasan mo ang loob. Kasi, siyempre, nanibago si Enoch na wala ito sa earth ng mga itsura na ito. At least, alam natin ang mga nangyayari doon na mayroon pang ganan pala. Kung wala si Enoch, walang aklat niya, hindi natin malalaman. Ganyan, para kaganda ang langit. Tapos sumaawit, napagagandang mga awit. Pero sila, ang mga anghel at talagang yuyuko sa Yahweh. Kasi yun man talagang trabaho natin, yuyuko. Sa araw ng Sabat, nagsimula tayo, yuyuko tayo. Ngayon, ayaw kumati, hindi ka nakayuko. Yun mga pasaway na anghel, ayaw yuyuko yun Bakit ayaw mong yumuko? Ayaw mong matin para yuyuko? Mana ka sa tatay mo, na fallen angel. Ang tinutuon mo yung trabaho sa labas.
Pero kung may reasonable naman, kung kailangan talaga may trabaho, ano yan, exemption to the rule yan. Pero kung wala naman trabaho, ayaw lang tangan, nananamad lang, ibang usapan yan. Nandyan lang sa bahay. Nananamad ako, ayaw kong maatin. Iinit ang panahon kasi eh. Tapos yuyuko pa doon, nagtuwata parang wakwak. Pinukontra pa, parang wakwak daw. Yun ang gusto niya, Abay Hawa eh. Oh, tuloy tayo. Basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 21, verse 1 to 8. Kung paanong iniwan ng mga anghel dito si Enoch sa dulo ng ikapitong langit at umalis sa kanya nang hindi nakikita. At ang mga ingit at mga sirapim na nakatayo sa palibot ng luklukan. Ang anim na pakpak at maraming mata ay hindi humihiwalay, na nakatayo sa harap ng mukha ni Yahweh, na ginagawa ang kaniyang kalooban at tinatakpan ang kaniyang buong luklukan, na umaawit ng may banayad na tinig sa harap ng mukha ni Yahweh. Banal, 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 Yahweh, tagapamahala ng mga langit at lupa, ay puno ng iyong kaluwalhatian. So magaganda talaga ang mga boses ng anghel, maawit, ibanayad. Tulad ni Pastora, yung kapatid niya si Gilbert, mag-gifted mo awit yun eh. Ako wala. Awit ang banal. Banal, banal, banal. Banal ang aming Yahweh, mula noon hanggang ngayon. Ang aming Yahweh, banal, banal, banal. Pinilit ko na kahit hindi ko giftin mawit. Kasi yun oh, tatlong banal oh. Banal, banal, banal. Oh, yan. Banayad pa. Talagang. Pastora kasi pati kapatid niya si Gilbert. Nawa, ano yon, darating araw, magsimba na yan dito. Paabitin natin, may special number natin dito yun. Ako, di lang talaga ako gifted sa awit. Yung sumali ko sa singing contest noon, binata pa ako, nag-audition kami, 3 lang kami pumasa sa audition eh. Pagkatapos, 3rd place ako. Eh bakit ko na 3rd place? 3 lang kami. So, natawa yun ba? May 3rd place ka? Ang galing naman eh. Parang galing na 3 lang kami. Siya, contestant. Kasi sa audition, maraming bumagsak, mga sintunado. At least hindi ako sintunado, pero hindi naman magaling maawit. Tama lang. Okay, tuloy tayo. Patawa lang yan ha. Pero totoo yan. Sige, tingnan mo ha. The word seraphim in the Bible, tingnan mo mga mata. Yung mata, may isang malaking mata. So, wala talagang makalusot kasi maraming mata tumitingin. Sa isang anghel lang, maraming mata. May isang anghel yung seraphim, o panim, na parang gulong. Puro tad-tad ng mga mata. So, makikita talaga. Tingnan mo ang tao. Oh, tayo. Ganito kalaki tayo. Ang laki-laki, oh. Yan. Seraphim. May seraphim naman na normal na tao. Tingnan, pero 6 na pakpak. 3 dito, 3. Seraphim din. Pero may seraphim din ganito. Wala ka makita, hindi formal na tao, tingnan siya. Dito, nakita ni ito, natakot siya. Sabi na, nakasanulong mo ino kasi nakita parang mga halimaw naman to. O, ganon.
Ito yung kerubim. Ang kerubim, 4 lang pakpak. 1, 2, 3. Yung sa pakpak sa baba, ginawa ng palda, oh. Kinover niya ang 2 pakpak dito. Pero 4 ang mukha. Ito, leon. Ito sa harap, tao. Ito naman, baka. Sa likod, agila. Makita ka ng angel na 4 ang mukha. Tao, leon, baka, agila sa likod. Halimo to. Yan ang kerubim. Oh. That's why na, pag pumunta tayo, hindi na tayo magtaka. Kasi nakita natin, yun. Pero yung hindi alam, hindi nagbasa ng Book of Enoch, magugulat sila. Matatakot. Ala niya, suwang ako. Basa. Nang makita ko ang lahat ng bagay na ito, sinabi sa akin ng mga lalaking iyon, Enoch, hanggang dito lang ang iniutos sa amin na maglakbay kasama mo. At ang mga lalaking iyon ay umalis sa akin. At pagkatapos ay hindi ko na sila nakita. At nanatili akong mag-isa sa dulo ng 7th langit. At natakot ako at nagpatira pa. At sinabi sa aking sarili, sa ama ko, ano ang nangyari sa akin? At ang Yahweh ay nagpadala ng isa sa kanyang maluwalhati, ang Arkanghel Gabriel. At sinabi niya sa akin, lakasan mo ang iyong loob, Enoch. Huwag kang matakot. Bumangon ka sa harapan ni Yahweh sa kawalang hanggan. Bumangon ka, sumama ka sa akin. Nalungkot talaga si Enoch yung sabi ng 2 anghel na nagkuha sa kanya galing sa lupa. Hanggang dito lang kami. Ang utos sa amin hanggang dito lang sa dulo ng 7th langit. Hanggang dito lang kami. Di na nakita ang Enoch na kung ano ba mangyari sa akin. Mag-isa na lang ako dito. Dumapa siya na nalangin. Ayan, pinadalhan siya. Si Gabriel, Archangel Gabriel, ang dumating. Ano sabi niya ni Gabriel? Lakasan mo ang iyong loob, Enoch. Huwag kang matakot. Bumangon ka sa harap ni Yahweh. Kasi nagtipatira pa siya eh. Akala niya, iniwan siya doon. Wala na siyang ano. Hindi naman siya pababayaan eh. Ngayon, anong sunod nangyari? Ito si Gabriel. Archangel Gabriel. 6 na pakpak. Si Gabriel yan ha. Ngayon, basa. At ako'y sumagot sa kanya. At nagsabi sa aking sarili, adawan ko, ang aking kaluluwa ay humiwalay sa akin. Nakilabutan ako at panginginig. At ako'y tumawag sa mga lalaking umakay sa akin sa dakong ito. At sa kanila, ako'y umasa na samahan nila ako sa harapan ni Yahweh. At ako'y binuhat ni Gabriel na parang dahon na dinadala ng hangin. At inilagay ako sa harap ni Yahweh. At nakita ko ang 8th langit na tinatawag sa wikang Hebreo na masalat, nagpapalit ng mga panahon ng pagtuyot at ng basa at ng 12 tanda ng Zodiac na nasa itaas ng 7th langit. At nakita ko ang 9 na langit na tinatawag sa wikang sa Hebreo na Katsawam, kung saan naroon ang makalangit na tahanan ng 12 tanda ng Zodiac. Alam niyo yung Zodiac? Pero dito muna tayo. Yung iniwan si Enoch
Nalungkot siya. Akala niya, ano mangyari sa kanya. Dumating si Gabriel. Ngayon, sabi ni Gabriel, sumama ka sa akin. Kasi ang akala ni Enoch, ang dalawang anghel nagdala sa kanya, yun ang magdala sa kanya sa pangsampung langit, sa harapan ni Hawa. Hindi naman yun archangel eh. Mga ordinaryong angel lang yun eh. Si Gabriel talaga ang magdadala kasi isa sa mga maluhati si Gabriel eh. Matataas ang posisyon yun eh. Nagsama sa kanya. Sumama ka. Sumama. Parang dahon na siya dinala. Ang gaan-gaan, parang dahon. Dinala siya sa 10 heaven. Pero dumaan mo na sa 8 heaven at saka sa 9 heavens. Nakita niya. Nakita niya ang tahanan ng 12 zodiac sa 9 heaven. So, alam niyo yung zodiac? Pangalan ng anghel yan eh. Ang zodiac ko ay Sagittarius. Sagittarius ang zodiac ko. Ang pangalan ng angel ko sa kapanganakan ko, Sagittarius. Ewan sa'yo. Virgo. Oh, yan. Sa'yo. Okay, ito. The 12th sign of the zodiac. 1, isang zodiac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ito yung mga zodiac. Ito yung nagpo-form na mga bituin. Mga angel yan na mga bituin nagpo-form na may mga pangalan, ang tawag na mga zodiac, na bawat form ng group of star ay may mga pangalan. Anong mga pangalan na yan? Basa. Ano ang 12 signs ng zodiac? Ang mga astrological signs ay Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces. Diba? Ang kanluraning zodiac Yan. ay nagmula sa Babylonian sa astrolohiya at kalaunan ay naimpluwensyahan ng kulturang Hellenistic. Yan. Kasi ginawa na sa mga hula na eh. Yung bumaba, yung mga fallen angel, nagtuturo na sila ng mga, yan nangyari. Kasi alam nila doon eh. Lahat ng tinuturo na nila. Pero at least biblical yan eh. Kasi nakita ni Enoch yan eh. Ito yun ang aking zodiac. Ito kay Juliet, no? Ito kay Juliet, di ba? Gemini. Sa FB niya, Gemini. Saan sa'yo? Kinuhanan nila ng ugali yan. Yung mga Hindi mo? Depende sa birthday. Kayo, tay. Ito, dito. Yan. Ang sa'yo? Taurus daw. Taurus. Ayan, Taurus. Sagittarius ba? December? December? Sagittarius? Ang? December. Sambil. December birthday? December. Ang first half, Sagittarius. Pero yung second half, Capricorn. Capricorn na. Selector ng Capricorn. Kasi 16 ako. First half ako eh. So yan. Biblical, nakita ni Enoch yung mga zodiac. Pero mo nakita niya, ito mga 12 mga zodiac na dito nagpo-form niyan sa 9 heaven. Tuloy natin. Basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 22, verse 1 to 11. Sa ikasampung langit, pinangunahan ng arkanghel na si Michael, si Enoch, sa harap ng mukha ni Yahweh. Sa ikasampung langit, sa Hebro, tinawag na Arawat. Nakita ko ang anyo ng mukha ni Yahweh
na parang bakal na pinaningning sa apoy at inilabas na nagbubuga ng mga kislap at nagniningas. Sa gayoy nakita ko ang mukha ni Yahweh, ngunit ang mukha ni Yahweh ay hindi maipaliwanag. Kahanga-hanga at napakakakilakilabot at napakalaki. I-NG lang nga, malaki na. Malaki. Malaki talaga siya. That's why na nagkatawang tao siya, si Yahweh siya, kasing laki na natin. Kasing laki na natin si Yahweh siya eh. Pero pagdating sa langit, wala nang Yahweh siya, Yahweh ang pangalan. Dalawa lang ang personality niya. Yung maliit, na kasing laki natin, Yahweh. Yung malaki, original, Yahweh. Pero yung dito siya, Yahweh siya. So, anong itsura ni Yahweh? Nakita ni Enoch ang mukha? Na parang bakal na pinagniningning sa apoy. At inilalabas na nagbubuga ng mga kislap at nagniningas. Hipuin mo. Plansa lang na mahipo mo. Init na. Masunog ka sa init ng apoy eh. Ganon. Ganon si Yahweh. That's why yung si Moses, gusto niya makita si Yahweh. Sabi niya, mamamatay ang tao makita sa akin. Si Enoch hindi namatay kasi nasa tin heaven na. Iba ng heavenly body na si Enoch. Papalitan mamaya ang katawan ni, suot ni Enoch. Pero yung normal na tao, mamatay talaga. That's why yung sinabi niya kay Moses, tatakpan ko ang mukha mo. Dadaan ako. At ang makita mo, paglampas ko, ang makita mo, ang likod ko. Hindi ang mukha ko. Kasi kung makita ang mukha ni Yahweh, patay si Moses. Ang laking kamay ni Yahweh eh. Tinakpan niya si Moses, dumaan siya. Pag ganito kalaki lang, malusot pa rin, makikita mo pa rin ako. Laki talaga. Pag lampas ni Yahweh, nakita ni Moses si Yahweh, likod lang. Hindi na nakita ang mukha. Kasi mamamatay nga si Moses. Kasi magpakita si Yahweh, dahil sabi ni Moses, gusto niya makita niya si Yahweh. Sabi niya, nalulugod ako sa iyo. Natuwa naman si Yahweh sa kanya, kay Moses. Papakita ako sa iyo, pero hindi mo makita ang mukha ko dahil mamamatay ang tao na makakita sa akin. Takpan ko yung mukha mo, dadaan ako, pag makadaan ako, makalampas na ako, makita mo ang likod ko, hindi ang mukha. Nakita ni Moses. Eto, talagang harap-harapan, nakita ni Enoch. Kita ni Enoch, matindi. Para yung pelikulang Ghost Rider, nag-aapoy yung katawan. Sino nakapanood sa pelikulang Ghost Rider? Ganon pala si Yahweh eh. Nag-aapoy. Tuloy tayo. Ano pag sinabi ni Enoch? Ayan. Aba, may tirintas. Ito gawa to ng mga Hebrew Israelite eh. The Most High Yahweh. May tirintas oh. Nakatirintas. Nakaupo sa trono. Ayan. Nag-apoy o nagniningas ayan si Yahweh. Basa. At sino ako para sabihin ang tungkol sa di masabi na pagkatao ni Yahweh at ng kanyang napakagandang mukha? At hindi ko masasabi ang dami ng kaniyang maraming tagubilin at iba't ibang tinig. At ang trono ni Yahweh ay napakadakila at hindi ginawa ng mga kamay. Niyang dami man ng mga nakatayo sa palibot niya. Ang mga hukbo ng kirubim at mga sirapin. Niyang kanilang walang humpay na pag-awit. Niyang kaniyang di nababagong kagandahan. At sino ang magsasabi nang hindi may paliwanag na kadakilaan
kaniyang kaluwalhatian? Pansinin mo to dito. Ang tungkol sa di masabi na pagkatao ni Yahweh. At ng kanyang napakagandang mukha. Super gwapo talaga si Yahweh. Napakagandang mukha. Pero yung nagkatawang tao siya, si Yahweh siya, kamukha siya ni Roger Manatad. Kamukha siya ni Roger Manatad. Mas gwapo pa ako doon. Si tatay, gwapo pa si tatay doon. Pero, yung original na Yahweh, napakaganda ang mukha. Tapos sinabi pa na, ni ang kanyang walang hupay na pag-awit ng kanyang mga hukbong, ang di nagbabagong kagandahan. Hindi nagbabago ang kagandahan. At saka yung mga awit pa na walang hupay. Puro awit. Mahilig talaga sa Yahweh sa awit. Makinig. That's why talagang masaya si Yahweh sa mga singer na maganda ang boses. Singer ka rin. Song leader ka rin doon pag sana makilala ni Gilbert para dalawa kayo. So, puro magaganda ang boses ninyong magkapatid walang hupay na pag-awit. Basa. At ako ay nagpatira pa at yumukod sa harap ni Yahweh. At ang Yahweh sa kaniyang mga labi ay nagsabi sa akin, lakasan mo ang iyong loob, Enoch. Huwag kang matakot. Umangon ka at tumayo sa harapan ko hanggang sa walang hanggan. At itinaas ako ng arkanghel na si Michael. At dinala ako sa harap ng mukha ni Yahweh. At sinabi ni Yahweh sa kanyang mga tagapaglingkod na tinutokso sila, hayaan si Enoch na tumayo sa harapan ko hanggang sa kawalang hanggan. At ang mga maluwalhati ay yumukod sa Yahweh at nagsabi, hayaan si Enoch na lumayo, alinsunod sa iyong salita. Napansin mo yung ugali ng anghel? Si Enoch, nagpatira pa. Siguro malaylayo konti, pinatayo siya ni Michael, pinalapit siya doon. Tapos yumuko. Ito naman si Yahweh, nagbibiro. Mahilig pala ito magbiro, ito si Yahweh. Biniro niya itong mga anghel din, iba, na maluhati. Sabi niya rito, sabi niya, at sinabi ni Yahweh sa kanyang mga tagapaglingkod na tinutokso sila. Tinutokso ibig sabihin, biro lang to tinutokso. Hayaan si Enoch na tumayo sa harap ko, sa harapan ko, hanggang sa kawalang hanggan. At yun, manatili lang si Enoch, nakaharap lang kay Yahweh. Walang tigil, hanggang sa walang hanggan. Eto, sumagot naman tong at ang mga malulhati ay yumukod sa Yahweh at nagsabi, hayaan si Enoch na lumayo. Alisunod siyang salita. Kontra talaga, Pero ang maganda lang, kasi ayon sa nagsabi na hayaan si Enoch na lumayo, alinsunod sa iyong salita. Alinsunod. Ibig sabihin, kalooban pa rin ni Yahweh ang masunod. Pero, opposite ang sinabi. Dapat sinabi na, halalawaya, tama yon. Si Enoch manatili sa harapan mo magpakailanman. Aba, sinabi na hayaan mo si Enoch lumayo. Lumayo. Biro mo. Kontra. Etong mga anghel ba mainggitin? Nainggit sila kay Enoch
Pero tinutokso lang yun ni Yawa. Si Yawa, si Yawa, mapag joker to. Joke lang. Testing, tinitestingan. Tinistingan lang niya. Anong sasabihin? Oo. Tinistingan para malalaman kung Yung tinutokso, testing. testing. Parang sinubukan niya kung ano talagang sabihin sa ano. Pero biro mo kinukontra, hayaan si Enoch na lumayo. Palayuin pa. Pero alison na siyang kalooban naman. Tuloy. At sinabi ni Yahweh kay Michael, humayo ka at kunin si Enoch mula sa kanyang makalupang mga kasuotan. At pahiran siya ng aking matamis na pamahid. At ilagay siya sa mga damit ng aking kaluwalhatian. At ginawa ni Michael ang gayon. Gaya ng sinabi sa kanya ni Yahweh. Pinahiran niya ako at binihisan ako. At ang anyo ng pamahid na iyon ay higit pa sa dakilang liwanag. At ang kanyang pamahid ay tulad ng matamis na hamog. At ang amoy nito ay banayad, nagniningning na parang isang sinag ng araw. At tiningnan ko ang aking sarili at parang isa ng kanyang mga maluwadhan. Tingnan mo, nung nakasuot na si Enoch sa damit, sabi niya, tiningnan ko ang aking sarili at parang isa ng kanyang mga maluwalhati. Sino yon? Silang Gabriel, Michael, yung mga angelo na mga high-ranking angel. Nagniningning na si Enoch. Yung mga damit na pinapahid sa kanya, hindi na, iba na siya. Oo, ganyan tayong naglilingkod. Magniningning tayo para maluhati tayo. Yung mga pasaway, pero ilik naman sila, doon sila sa bangkita, sa parang. Tayo, ganyan ang itsura natin. May mansion pa, may service pa tayo, chariot of fire. Kasi yung paglilingkod natin maayos eh. Ako naman, talagang mangangaral ko ng sabihin. Kasi kung hindi ko sabihin, isusumbat sa akin yun eh, na, abay, hawa. Kailan kami nagkaganito, hindi naman nangaral yung bishop namin eh. Hindi naman yung sinabi sa amin eh. Dapat siyang parusahan dahil nagkukulang sa pangangaral yan. Hindi kami pinagsabihan. Pero hindi, pinagsabihan ko, pinipersonal po nga kayo eh. Sinabihan ko pa kayo, bato-bato sa langit, tamaan, bukol. Bukol talaga kayo, mga pasaway kayo. So wala silang maisumbat sa akin. Kasi ginampanan ko ang role ko. Kayong nanonood sa YouTube channel, bugbog sarado talaga kayo. That's why ito, sundin natin. Ganon si Enoch, oh. Ang itsura niya, tulad ng isang maluwalhati. Katulad ni Michael, Gabriel, lahat nung nakikita na, ina mo ang anyo niya, pinahiran niya ako, at binihisan ako, at ang anyo ng pamahid, na iyon ay higit pa kaysa dakilang liwanag. Oh, higit pa sa dakilang liwanag, at ang kanyang pamahid ay tulad ng matamis na hamog, at ang amoy nito ay banayad. Nagniningning na parang sinag ng araw. Si Enoch nagniningning ng parang sinag ng araw. Ganon tayo nga naglilingkod ng matino. That's why itong mga pasaway, pero ilik naman kayo, ang laki ng pagsisisi ninyo. Pero hindi nyo ko pwedeng sumbatan kasi nagkulang ako sa inyong pangangaral. Naka-YouTube channel ang lahat ng video. At kayo lang talaga, sadyang matigas talagang ulo ninyo at puso. Wala kayong isusumbat sa akin nga nagkukulang ako. Dahil pangangaral ko, masakit nga eh. Dahil sinabi ko, bato-bato sa langit, tamaan, bukol. O, bukol talaga kayo. Pinipersonal ko pa kayo. Para kayo, magising, tumino, pero sadya talagang pasaway.
At yung iba naman ay sadya talagang hindi talaga sumunod kasi anak ng fallen angel, serpent seed. Di talaga yan susunod kasi yung dugo niya, dugo ng fallen angel, ang ugali niya, ugali din ng fallen angel, yung tatay niya. Ganon. Ngayon, tuloy tayo. Ito si Michael, oh. Archangel Michael, oh. Tingnan mo. Wala pang liwanag yan, pero ganyan. Basa. At tinawag ni Yahweh ang isa sa kanyang mga arkanghel sa pangalan na Prabuel, na ang kaalaman ay mas mabilis sa karunungan kaysa sa iba pang mga arkanghel, na sumulat ng lahat ng mga gawa ni Yahweh. At sinabi ni Yahweh kay Prabuel, ilabas ang mga aklat mula sa aking mga kamali at isang tambo ng mabilisang pagsulat at ibigay ito kay Enoch at ibigay sa kanya at ito'y para sa mga hinirang na nakaaliw na mga aklat mula sa iyong kamay. Yung aklat, ito si Yahweh yun. Ito si Archangel Prabuel. Ibigay kay Enoch. Ay ito'y para sa hinirang. Maaliw ang mga hinirang, yung aklat na yan. Pero ang mga hindi hinirang, ayaw nila. Ayaw namin yung Book of Enoch, yung mga aklat na apocryphal book. Ayaw namin. Kasi hindi kayo hinirang. Hindi kayo elect. Ayaw ninyo sa aklat na yan. Gusto nyo yung 66 book lang. O yung King James 1611, yung 80 books lang. Ilan ba talaga aklat ang totoo? 777 books. Ang dala nga ni Enoch, 366 book. May explain yan sa sunod Sabat. Ito si Prabuel, oh. Yung aklat. Yan si Prabuel. Ngayon, sino tong mga elect, mga pinili? Basa. Efeso chapter 1, verse 45. Nang tayo ay pinili niya, nakasama niya, bago pa itatag ang mundo, upang maging banal at inosente sa harap niya sa pag-ibig. Pinili niya tayo bilang kanyang mga anak sa pamamagitan ni Yahweh HaMashiach. Ito ang kanyang layunin at hangarin. Doon ibibigay ni Enoch ang aklat sa mga pinili. Maaliw sila. Pinili sila bago pa itatag ang mundo upang maging banal, inosente sa harap niya sa pag-ibig. Nang tayo ay pinili niya, nakasama niya bago itatag ang mundo. Nandoon na tayo, kasama na tayo. Noon, ano bang klaseng pagpili? Pinili niya pinili niya tayo bilang kanyang mga anak. Ang pagkapili natin bilang anak, na anak na tayo noon pa, wala pa ang planet Earth, anak na tayo ni Abba Yahweh. Tanungin, bakit pinili ka? Ano ba klase pagpili? Pinili na kanyang anak. That's why, yung nagkasala sa Adasiba, at tayo din, namana natin ang original sin, namatay tayo, na kailangan mapanganak muli. Kasi meron tayong unang kapanganakan before the foundation of the world. So, kailangan ma-born again. Hindi ka pwede ma-born again kung wala kang unang kapanganakan. Paano ka mapanganak muli kung wala ka namang unang kapanganakan? At kailan naganap ang unang kapanganakan? Wala pa ang planet Earth.
Sabi niya, born again ako, born again. Born again ka. Napanganak ka ulit. Kailan ka ba kailan ka ng kapanganakan mo? Pag hindi niya ma-explain yan, gaya-gaya putumaya ka lang. Unang kapanganakan natin, wala pang planet Earth. Kung biro mo, wala pang planet Earth, wala pang physical body natin. Kaluluwa pa lang tayo. Anak na tayo ni Abay Hawa. At yung pinili, yan ang tatanggap ng aklat ng Book of Enoch. Kayong mga ayaw sa Book of Enoch, hindi kayo elect. At hindi rin kayo maborn again kasi wala kayong firstborn in heaven before the foundation of the world. Kontra kayo sa Book of Enoch. Ang dami nga matutunan natin sa Book of Enoch. Malalaman mong pangyayari sa langit. Anong kaganapan sa langit? Pinalita ni Enoch. Ayaw ninyo? Tuloy tayo. Basa. Genesis chapter 3 verse 15. At naglagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi, ng mga nahulog na anghel, at ng aking binhi, at kanilang dinurog sila ng kanilang mga ulo, at kanilang dinurog ang iyong binhi ng kanilang mga sakop. Sinabi ni Abay Hawa to sa ahas. Binhi niya. Ang binhi pa na, yung serpent seed, ay binhi pala ng fallen angel. At ang seed of the woman, binhi pala ni Yahweh. Sabi niya, at naglagay ako ng alitan sa pagitan mo. Sinabi niya sa ahas to. At ng babae. At sa pagitan ng iyong binhi ng mga nahulog na anghel. Ano yung binhi ng serpent seed? Sinong tatay? Mga nahulog na anghel. At ng aking binhi, yung seed of the woman, binhi yan ni Yahweh, sabi niya. Si Yahweh mismo nagsabi dito, aking binhi. Kasi bakit binhi tayo? Kasi napanganak na nga tayo noon pa, una, before the foundation of the world. Tuloy tayo. Basa. John chapter 10 verse 27 to 28. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang iba naman, gusto angkinin itong 28 na sila to. Ang tinutukoy sa 28, yung nakinig at sumunod. Yung hindi nakinig at hindi sumunod, ay hindi yan makatanggap ng eternal security or never lost salvation. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikinig. Paano ka tupa kang nakikinig na hindi ka naman buatin sa pagsamba? Paano mo mapakinggan ang salita ni Yahweh sa pinangangaral ni Bishop o mga lahat ng mga preacher? Kung wala ka doon, saan ka man nakakinig? Sa mga kapitbahay, sa siyang pinupuntahan mo, mga politisyan na naghingi ka na solicit. Yan. O ano-ano pang mga iniisip nyo. Doon ka nakinig, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Hindi lang nakinig, sumunod pa. Ngayon, ang iba, makinig minsan, makinig, pero ayaw pa rin sumunod. Hindi mo maabel itong bibigyan ng buhay na wala hanggan. That's why sa madaling salita, hindi talaga kayo ligtas. Hindi talaga kayo saved. You are go to the lake of fire. Kasi yung ugali ng tatay ninyong fallen angel, na mahilig kumontra. Basa. 1 John chapter 3 verse 9 to 10. Siya na ipinanganak sa alahayam ay hindi magpapatuloy sa kasalanan dahil ang kanyang binhi ay sisibol sa kanya
malalaman natin kung sino ang mga anak ni Alahayam at ang mga anak ni Satanas. Ang bawat taong hindi gumagawa ng mabuti ay hindi sa Alahayam, at gayon din ang bawat isa na hindi nagmamahal sa kanyang kapatid. Ang hindi gumawa ng mabuti ay hindi sa Alahayam. Kanino siya? Kay Satanas. Anak ni Satanas. Kasi ang anak ni Alahayam, nagkasala naman, pero hindi nagpatuloy. Pag manotis niya, mali ito, tingilin ko to. O, yan. Pero ang mga anak ni Satanas, tuloy-tuloy yan. Kahit bugbog pa sarados pangangaral, manhid yan eh. Kahit sinabihan mo pa, bato-bato sa langit, bukol ang matamaan. Ay, hindi. Walang problema. Salita na yung bukol. Hindi naman kami na bukol eh. Tuloy yan. Kasi ang hindi dumalo, nakalagay doon, huwag kaligtaan ng pagdalo. Ngayon, kinaligtaan mo, kasalanan yan. Pag once lumalabag ka sa batas, that is sin. Tuloy-tuloy yan, di umatin. Talagang anak talaga ni Satanas. Hindi talaga kayo anak ni Alahayam. Anak kayo ni Satanas. Mayroon naman minsan absent ka dahil may importanteng lakad o may talagang mga reasonable. Pero yung walang reasonable, halos sunod-sunod ng ilang buwan na, halos taon na nga hindi nagsimba o ilang buwan na. Ibang usapan yan. Wala siyang puso sa paglilingkod. Kasi ang puso niya, ang heart niya, ang dugo niya, dugo ng fallen angel. Tingnan mo naman mag-post-post, sablay pa. Eh kasi hindi nga kaanak ni Alahayam, anak ka ni Satanas eh. Yung mali pa doon ang ginagaya mo. Yada-yada pa. So yan, wala talaga. Hindi lang ikaw, dami kayo. Kayo sa YouTube channel, attention kayo ha, makinig kayo. Kasi pag kayo yan, binabanggit ko, anak kayo ni Satanas, hindi kayo anak ni Alahayam. Ang anak ni Alahayam ay hindi magpatuloy sa pagkakasala kasi ang binhi ni Alahayam nasa kanya. Yun yung magkumbikta sa kanya na makonsensya siya. Pero ang anak ni Satanas, walang konsensya yan. Walang konsensya yan eh. Ganon. Kahit pagsabihan yan, magagalit yan. Magagalit pa sa preacher yan. Hanapan ka pa ng butas. Pero halata talaga na anak talaga kayo ni Satanas. Huwag kayong umasa sa langit kayo. Hindi kayo mapunta dito. Tingnan mo. Oh, tingnan mo yung kalagayan ang mga nasa langit. Oh. Oh, mga star. Yan. Ito si ano to, si Yahweh siya ito. Pero Yahweh ng pangalan niya. Kasi kasing laki lang natin. Kasi pag si Yahweh talaga yung original, Yahweh, ay malaki yun. Eh, mga anghel nga, laki-laki. Oh, yan, kasing laki natin. Yung mga damit natin, mga mahaba. Ngayon, kayong mga walang konsensya, patuloy, dito ang bagsak ninyo. Yan, dito kayo. Dito kayo, kasama kayo sa tatay ninyo ng mga fallen angel. Dito, diyan kayo. Bakit dito ako napunta? Pinangaralan ka nga ni Bishop eh. Bugbog sarado ka nga sa pangangaral pero wala kang konsensya talaga. So, actually, awang-awa ako sa inyo. Kaya lang, parang sadya talagang ang puso nyo ay sobrang tigas, sobrang bato. Kasi, ang dugo kasi nyo, fallen angel. Kasi kung may dugo kayong ni Yahweh, binhi ni Yahweh, talagang malaala mo siya. Sabat ngayon, kailan magsimba tayo? Eh, kailangan pa nga sa sabat ng kapistahan, festival sabat, saka sa New Moon eh. Kailangan tayo yung New Moon na sabat. Yung festival sabat at saka yung weekly sabat na tuwing Saturday. Pero sa inyo, hindi.
Natili pa rin sa birthday, Father's Day, Mother's Day. Mag-celebrate kayo ng Father's Day bukas. Nako, bilong kayo sa mga polling Indian. Vegan practices yan. Tapos giving. Lahat-lahat ng mga ganon. Abangan nyo bukas sa aming kapistahan ng Pentecostes. O, tama na. Bugbog sarado na kayo. Kayo nanonood sa YouTube channel. Makinig pa kayo. Malay mo, anak ka ni Yahawa, na ano ka lang, hindi ka lang na kulang, ang kailangan kulang sa'yo sapak. Kailangan sapakin ka para magising eh. Sasapakin, hindi sasapak sa kamay, kundi sasapak sa salita ni Alahayam. Yan. Okay. Awit na tayo. Kasi nasapak ko na sila sa salita ni Alahayam. Chris. Awit tayo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Minsan pa, pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Dakila ka, Yahawa, siya'y tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang, ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Dakila ka, Yahawa, siya'y tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. 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 Halalawaya, halalawaya, Aba Yahawa Alahayam, Bahasa Masyayak Yahawa Syay, Bahasam Raw Kakadas. Tayo manalangin. Aba Yahawa, salamat po sa iyong salita na aming napakinggan. Nawa napakinggan ng sambayanan ng buong mundo sa pamagitan ng YouTube channel, na gaano kahalaga ang iyong salita bilang paalaala sa aming buhay kung kami ay pinili mo before the foundation of the world bilang anak mo. Aba Yahawa, patuloy ka naming sasambahin, patuloy ka naming paglilingkuran sa bawat weekly Sabbath, sa araw ng Saturday, at sa monthly Sabbath ng New Moon, at sa Festival Sabbath na 7 kapistahan ay aming i-celebrate at sambahin ka dahil utos mo
sa mga tao ng sangkatauhan na dapat kayong sambahin. Purihin ka, Aba Yahweh. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Mashiach Yahushua na aming tagapagligtas. Lahat tayo magsabi ng Yaman! Yaman! Aba Yahweh, siya Yahweh Asay, ang may likha ng ating buhay.